Pukerat, bakit na-ban or na-blacklist or na-deny sa pag-entry sa Dubai? Marami nagme-message sa akin. Kung pwede raw ako makapagbigay ng konting komento or paliwanag regarding sa nangyaring viral issue dito sa isa nating kababayan na si Kier Legaspi, also known as Pukerat. Himayin natin, talakayin natin. Merong 6 na aspect akong nakikita dyan or 6 na bagay na dapat pag-usapan na pumapasok para maipaliwanag itong nangyari sa kanya. Number 1, ano tawag doon? Upload ba? Deny ba? Or may ibang tawag pa? Number 2, yung sinasabing national security. Ayon nga kay Queen Hera mismo, paulit-ulit daw sinasabi ng Dubai Immigration Officer, it's about national security. Ayon din yan mismo doon sa mga kasama ni Pukerat, at ayon din daw sa kanya. And then number 3, yung false identity. Number 4, anyway, yung false identity, ayon din mismo kay Pukerat yan. And then number 4, itong gender or third sex or LGBT, yung tanong na bawal ba ang third sex sa Dubai? Sasagutin natin yan. Number 5, blacklisted. Ayun na nga. Bakit na blacklisted? Bakit na ban? Or bakit na deny entry? And then, number 6, yung Emirates law and culture. Pumapasok yan, Anyway, sige. Umpisahan natin dito sa number 1. Ang sabi ng iba, na-upload. Sabi ng iba, na-deny. Ano raw ba ang talagang totoong nangyari? Definitely, it's not an upload. Kasi pag sinabi mong upload, dito pa lang sa Pilipinas, hindi na makakalusot. Ibig sabihin, hindi ka pinasakay ng eroplano. Yun ang tinatawag na upload. Ngayon, yung deny, yes. Deny entry, yes. Passive, yeah. Actually, tawag talaga yun pag nandun ka sa, sa Dubai. Kasi nga, hindi siya pinapasok. Aside sa hindi siya pinapasok, nakaban pa siya, blacklisted pa siya. Pero, meron pang mas tawag doon. Pagka ikaw, nakalabas ka ng Pilipinas sa airport, and then, pagdating doon sa bansang pupuntahan mo, hindi ka pinapasok, pinabalik ka ng Pilipinas, ang tawag dyan, A to A. Or yung tinatawag na airport to airport. Usong-uso yan nung araw, yung panahong sikat itong entertainer. Itong Japan, entertainer. Tawagin natin silang entertainer or talento. Ang dami niyan. Sikat na sikat yung salitang A to A nung araw. Makakalabas ng Pilipinas, makakarating ng Japan, and then pagdating sa Japan, deny entry, isasakay ng eroplano, pabalik ng Pilipinas, ang tawag doon, A to A. And then pag-usapan natin yung number 3. I'm sorry, number 2 pa lang, number 2, national security. Well, yung national security, actually, ang bigat na yan, mabigat na salita yan. Ang masasabi ko, swerte si Pukerat kasi sinasabi nila na paulit-ulit raw sinasabi nitong immigration officer ng Dubai. It's about national security. Para sa akin, no. Or kaya, swerte si Pukerat kasi kung sinasabi man ng immigration officer ng Dubai yon, wala lang siguro sa loob niya yon. Kasi once na pumasok ka doon sa tinatawag na national security, may kaduktong yan. Threat. Ang unang maiisip natin, bakit? Ano ba tong si Pukerat? Siya ba'y na-identify as spy or magbibigay siya ng banta sa seguridad ng
ng Dubai or ng UAE, United Arab Emirates, ano, nakakatakot yun. Sa ibang bansa, may katumbas yun na death penalty. Actually, pag sinabing national security, isa sa po pwedeng pumasok agad sa isip ng mga nakakaintindi, no? It's about spy. Parang something like James Bond. It's about espionage. So, medyo mabigat. Swerte si Pukerat, hindi seryoso yung pagsasabi na it's about national security. Kung hindi, baka hanggang ngayon nakakulong siya sa Dubai, ano? Siguro mas papasok siya dun sa, sabihin natin yung number 3, false identity. Ayun. Ayon mismo dito kay Pukerat, ang sabi raw sa kanya, it's not about gender, it's not about yung pananamit niya, kung hindi, yun daw nasa passport niya, lalaki siya or male. Pero pag tinignan siya, babae or female. Alam nyo, uulitin ko, no? Papasok ulit dyan nung araw. Sample, magbibigay ako. Walang pinagkaiba yan dun sa tinatawag na backlash passport. Ibalik natin yung panahon nitong Japan na nagpapadala tayo ng talento, ng entertainer o Japan, ano? Nung araw kasi, yung false identity na yan, usong-uso yan. Ang nangyayari dyan, dahil wala pang computer nung araw, ano, hindi pa computer system, yung passport, babaklasin nyo. Naka-ano lang ang passport, laminate lang nung araw eh. Ibang klaseng lamination nga lang yan, ano. Pero nababaklas yun. Papalitan ng numero, ng ibang picture. Picture nung mismong yung tao mismo. Yung tao mismo na kaharap ng immigration, ilalagay doon. Kaya, pero yung identity ng original na may-ari ng passport, hindi babaguhin. Ang babaguhin lang yung litrato. Kaya pag tinignan ng immigration officer, parehas eh. Pero yung identity niya, sa totoo, hindi siya yun. Kaya ito rin yung nangyari, may pagkakahawig yan sa nangyari kay Pukerat, ano? Nagduda sa kanya kasi male yung nakalagay pero female siya. Kahit ako yung immigration officer, teka muna, ikaw ba talaga to? At kaya nabanggit ng immigration officer na it's about national security. Kasi nga, ibang tao eh. Ang duda niya, ibang tao yung nasa passport, hindi yung kaharap niya ngayon. So, mas maliwanag dun yung false identity. Maling tao. No? And then, yung number 4 natin, bawal ba ang third sex sa Dubai? Well, the answer is no. Marami na nagpapatunay niyan and doon sa batas nila, hindi rin naman talaga bawal yung third sex, ano, or LGBT, or gender issue. Hindi bawal yan sa Dubai, ano. Kaya lang, papasok tayo doon sa number 5 na may mga batas eh. Actually, isa sa reason kaya siya na blacklist siguro dahil doon sa isa sa mga batas na nalabag niya. Ayon nga kay Queen Hera, pumasok itong si Pukerat sa CR ng kababaihan. Ayun na. Pumapasok na doon yung Emirates Law and Culture. Isa sa mga batas na nilabag ni Pukerat ay Public Decency and Morality Laws. Ang pagsigaw sa public places like airport is considered an offensive act and it may cause penalties such as deportation. Ito yung kinukwento na ni Queen Hera na paglabas nila sa airport, medyo maingay na si Pukerat. Parang
meron siyang sigaw na welcome to Dubai na natawag na niya yung atensyon ng ibang mga nationalities. Kaya sinasabihan niya raw si Pukerat na behave, behave. Wala tayo, nasa ibang bansa tayo, nasa ibang lugar tayo, behave, lagi niya sinasabi. Dito sa Federal Law number 3 of 1987, Article 359. Ang Article 359, any male entering into prohibited area exclusive for female premises such as toilet may cause a 1-year imprisonment and a penalty of 100,000 dirhams. Medyo mabigat to, di ba? Yung sinasabi ni Queen Hera na nag-CR itong si Pukerat sa female CR or toilet para sa pambabae. Wow. Marami, no? Ayun, kitang-kita na yung mga violation na ginawa, no? Ito pa, Article 358, Indecent Acts in Public. Ang ibig sabihin niyan, any male cross-dressing in public places may result with a penalty of 1-year imprisonment or 10,000 dirhams yung magiging penalty. Yan kitang-kita mo yung mga nilabag niya, no? At dito sa Article 358, lalaki siya doon sa passport, pero nakadamit pambabae siya. Mahaba ang ano niya, yung kuko niya. Siguro naka-lipstick pa yon, no? Naka-makeup, ano? Kitang-kita na nakadamit siya na pambabae, pero sa passport niya is female, male. Ang passport niya male. Kaya ang daming nilabag na batas ni Pukerat dito sa Dubai, ano. Pati yung kultura kasama na niyang nilabag yun. Kaya kung tatanungin kung ano ba yung mga dapat gawin, ano, pagka nasa ibang bansa ka. Kaya nga, actually, kaya meron tayong PIDOS, meron tayong tinatawag na Pre-Departure Orientation Seminar. Tinetake yan ng mga immigrant, ng OFW, ng seaman. Pero of course, dahil sa tourist, saglit ka lang naman doon, hindi hindi tinetake ng tourist siya, hindi kailangan mag-seminar. Kaya lang, minsan, yun nga lang, dapat maisip mo na pagka ikaw Pilipino, lumabas ka ng Pilipinas, lagi mong iisipin na dala-dala mo yung pagkatao mo bilang Pilipino. At dala-dala mo yung pangalan ng bansang Pilipinas. Ano mang gawin mo doon, good or bad, magre-reflect yon sa bansang Pilipinas at magre-reflect yon sa mga kapwa mo Pilipino. Dapat always check the following: the dress code, the public decency rule, the gender presentation guidelines. Of course, para yun sa third sex, ano? Or kahit hindi third sex, kahit dito sa sabihin nating straight, ano? And isa pang advice, dapat kada lalabas ka ng Pilipinas, lagi mong iisipin na sumunod sa batas at kultura ng bawat bansang pupuntahan mo para hindi ka makaapekto, no? Para na rin sa sarili mong kaligtasan. At the same time, dalin mo yung yung pagiging Pilipino mo, dalin mo yung bansang Pilipinas sa maayos na paraan kahit saang bansa ka man mapunta. Ganon kasimple yun.